Grabe, 155cc pala to, Dedices. Sobrang kakaiba ng motorsiklo na to. Silipin natin ngayong araw itong SYM Naga 155. Tara! Tingnan mo yung front looks niya, Dedices. Ang naalala ko dito, yung sa Avenger, si Vision. Ayan no, napaka-kakaiba ng kanyang headlight. LED siya, pero split LED. Hindi nakakasilaw. Tapos may mga daytime running light din tayo. At yung kanyang turn signals, Dedices, nandito naman sa may bandang itaas. May kapiraso siyang parang windshield dito para ma-deflect yung hangin kapag ka high speed. At ito pa, Dedices, ngayon lang ako nakakita sa 155cc na parang lumulutang lang yung nasa likuran niya, Dedices. Yung unit swing niya, yung pinaka-shock niya is naka-centralize dito sa may banda loob. Kaya parang illusion siya na lumulutang tong likuran na bahagi. Wala kang makikita dito na parang fender kasi naka-built-in na po yung pinaka-mudguard niya dito. Kaya napaka-stylish talaga niya, Dedices. Hanggang dito sa may bandang ibaba, covered yan. Kaya hindi talaga tatalsik yung mga dumi kahit na maulan. Meron din tayong LED na plate light, reflector, added visibility at night. At grabe, sobrang luwag nung kanyang legroom, Dedices. Kasya ang 2 galon ng tubig. Diba? Pwede sa mga delivery rider. Bukod pa dyan, Dedices, naka-naked handlebar tayo. Kaya talagang rugged to. Pwede kahit sa modelin, kahit medyo mapa-offroad ka ng konti. At nung ma-test drive ko siya, Dedices, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya is napakaganda ng suspension niya. Good for everyday road condition kahit na may angkas ka pa. Bukod pa dyan, Dedices, is naka fully digital tayo na meter panel. May built-in na passing light, hazard button. Tapos, ang kanya pong fuel tank ay naandito. You know, nasa unahan. And, syempre, hindi mawawala yung bulsa sa unahan. Kapag mag-charge tayo, meron po tayong built-in na charging port dito na Type C at saka Type A na. So, dalawa po yung charging port niya. Pwede kayong mag-charge ng 2 devices all at the same time. Syempre, testing natin kung kasya yung aking iPhone 17 Pro Max 2TB fully paid. Yabang mo na naman, lol. Kasyang-kasya. Ito po yung susian niya, keyless siya. Tingnan naman natin yung likuran na bahagi. Pagdating sa likuran, Dedices, parang siyang yung Civic. Parang crab shape yung kanyang pinaka-tail light. Tapos, meron tayong napaka-sporty na muffler. Very simple lang siya, Dedices, pero akala mo big bike na. And napakalawak po ng kanyang seat, Dedices, ha. Medyo mataas nga siya, nagulat ako kasi mukhang maliit lang yung motorsiklo. Pero kapag minamaneho mo na, Dedices, hindi siya feeling maliit. Buksan natin yung kanyang pinaka-seat. You know, laki ng seat storage, grabe. Kasyang-kasya dito ang isang full face helmet, Dedices. Walang kahirap-hirap mag-fit dito ang full face helmet. At kung may back ride ka, pwede mo pa rin pong isabit dito yung kanya helmet. Ayan no, meron pa siya mga helmet hooks dyan. Luwag no. Tapos ang ganda rin ng grab bar niya, Dedices. So very simple lang and very sturdy. And yung atin naman pong tapakan for a pillion ride is alloy. So dalawa pa yung option niya. Pwede mo rin ipatong dito yung paa mo. Tapos may mga design pa siya na parang vents dito sa may bandang gilid. Ang ganda sa kanya, Dedices, naka-upright seating position ka. Tsaka ang lawak ng kanyang seat. Tapos may mga stitches pa. Very premium looking. Pag nangalay ka, meron ka pang extension para sa cruising style. So kahit malaking tao, Dedices, pasok na pasok dito sa motorsiklo na to. At yun nga, para sa mga delivery rider natin dyan, good news kasi dami nyo mailalagay na storage dito sa kanyang pinaka-unahan. Yung footboard niya, Dedices, meron tayong built-in na hook para sabitan ng mga gamit. Tapos meron din kill switch, electric start. And for the engine, we have 149.6cc to be exact na engine na merong single cylinder, 4-stroke, and syempre 4 valves. Kaya mararamdaman nyo talaga yung lakas ng hatak na kaya mag-produce ng 10.6 kilowatts at 8,000 RPM na max power at maximum torque naman na 30 Newton meter at 7,500 RPM. Panalo no, napakalakas ng torque niyan. This is makikipagsabayan talaga sa mga 155cc na nasa market ngayon. Hindi ka rin mag-aalangan sa mga overtaking situation kasi alam mong powerful yung engine mo. We also have a compression ratio of 11.2:1 at may bore and stroke naman ito na 57.4 by 57.8 millimeters. Sa front suspension, Dedices, ay naka-telescopic tayo. Yun nga, nakapansin ko, napakaganda ng kanyang play pagdating sa suspension. At ito pang malupit, ngayon ko lang nakita, ayan no, meron din pala tong traction control system. Grabe, parang sa presyo niya no. Mamaya malalaman yun, Dedices. Meron na siyang traction control system. Ayan yung kapag ka nadulas yung likuran na bahagi ng gulong natin, papabagalin niya para mag-synchronize sa unahan at hindi tayo tuluyang mag-slide. So that's a very safe feature. So sa front, Dedices, is meron tayong disc brake, pati na rin sa likuran. At ang maganda sa kanya, dual channel ABS pa siya. So very safe ito, Dedices, sa sudden brakes. Halimbawa may biglang tumawid, maiiwasan natin yung semplang kapag ka napabiglang piga tayo sa preno. May reflector din siya dito, Dedices, added visibility at night sa front. Tapos, tignan nga natin kung meron siyang kill switch sa kanyang side stand. Yun, may kill switch din pala sa side stand. Di pa siya silent start, Dedices, to, pero sound check natin. Lakas oh. Kumakagat na yung TCS niya. Tapos may passing light din na built-in. At ang busina,
Yan naman po yung ilaw niya. Very visible at night, yung turn signals natin. Kung papasin nyo maigi, netizens, if you look closer, talaga nag-iiba-iba po yung kulay kapag ka medyo lumilipat-lipat ka. This is yung matte green nila, netizens. Ang ganda ng paint job nito kasi para siyang naghahatid ng iba pang color. May pagka-violet, pagka sa ibang position. Talaga kitang-kita mo yung uniqueness ng colorway niya. Naka-body color din tayo sa front fender, netizens. At pagdating naman sa tires, we have a tire size of 120/70 R13 sa unahan at 130/70 R30 naman sa likuran. Both are tubeless tires, netizens. At kung magpapalit kayo ng tires in the future, make sure to use these tires kasi yun yung subok ko na pang matagalan and durable, lalong-lalo na sa mga tag-ulan na situation. Pero budget friendly pa din. We also have an overall dimension, netizens, na length of 1,995 millimeters, width na 760 millimeters at height naman na 1,125 millimeters. Pagdating naman sa wheelbase, meron tayong 1,385 millimeters. So my height is 5'4", netizens, at papakita ko sa inyo yung seat height niya. This is 800 millimeters. Medyo mataas po itong motorsiklo na to. Akala ko nung una is mababa lang kasi mukha siyang maliit eh. Pero kita mo naman, no, super tiptoe talaga ako dito sa isang to. Magugustuhan din to kahit ng mga tall riders kasi akalain mo na maliit pero hindi siya maliit yung pakiramdam kapag nakasakay ka na. Meron tayong 125 millimeters, netizens, na ground clearance. Hindi naman siya mukhang mababa pero on papers 125 millimeters lang. Ang kagandahan naman dyan, netizens, low to the ground, so maganda yung center of gravity niya, kaya pala ang ganda ng handling kapag tinetest drive ko na. Meron naman tong 144 kilograms, netizens, na curb weight. Saktong-sakto na para kapag ka high speed, netizens, is hindi natin mararamdaman na para tayong hinahangin. Ito namang fuel tank niya sa unahan, netizens, is 7.3 liters in capacity. At ito naman po yung kanyang average fuel consumption. Stig, di ba? Test drive natin. Uy, lakas! Wah! Napaka-agile pa, netizens, so kayang-kayang umikot ng walang kahirap-hirap. Oh, talagang tumatalo, no? Grabe, lakas din nito talaga. Matindi-tindi tong motorsiklo na to, netizens. Tsaka sakto lang yung laki ng gulong niya, netizens, eh. Kaya talaga ang pwede nyo iwas-iwas. Tapos di ka talaga maiilang sa legroom. Napakalawak pa ng kanyang pinaka-seat. Kaya yung OBR ninyo for sure comfortable dito. Tapos naka-naked handlebar tayo. May passing light na rin. Kaya talagang okay na okay. Di mo na kailangan i-overuse yung busina mo. Eh, no? Dali lang yung iwas-iwas. Kahit first time mo pa lang siyang masakyan, makakabisado mo na kaagad eh. Ang ganda rin ng kanyang pinaka throttle grip. Ito yung mga handle grips niya, ang gaganda. Pati malaki din yung kanyang pinaka mga brake levers. Tapos isa pa sa napansin ko, netizens, napakaganda rin po ng kanyang meter panel. Ayan, oh. Kung mapapansin niyo, fully digital siya. May RPM indicator, may odometer, may orasan na rin po, at saka fuel gauge. Tapos kakaiba yung kulay niya. To configure, meron tayo ditong set at saka mode na dalawang buttons. Just 2 buttons to worry about, netizens. Sa naked handlebar, kaya super rugged looking. Napakalaki din ng mga side mirrors, kaya talagang kitang-kita mo yung mga nasa likod mo, nasa gilid mo kapag bumabiyahe ka. Talagang satisfied ako sa performance. Napakahusay. Ooh! Very responsive siya, netizens. Napakadali lang imaneho. Very good to for beginners. First time pa lang magmomotor. Ito sa mare-recommend ko. Ayos! Sulit! Ito SYM Naga 155, netizens, ay meron ngayong SRP na 124,900 pesos. O diba? Talaga may ipagsabayan na sa mga 155cc ngayon. Pero yung presyo, pasok na pasok na para sa merong TCS at saka merong dual channel ABS. Tapos napaka-powerful at very friendly pa yung kanyang storage. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong SYM Naga? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Te Adriano. Always keep it cool, ride safe always.